Welcome po sa Diakonos. Ito ang Bible Study number 102 at ang topic natin today, God's Unchanging Nature. Kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible Study tayo mga kapatid. Ang verse natin today is found in Hebrews chapter 13 verse 8. Ang sabi, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Right? Mga kapatid, we live in a world that's ever-changing, hindi po ba? When we look at how we communicate dati, as far as we can remember, no, yung sulat-sulat pa. Grabe, naalala ko dati, kailangan maganda pa ang penmanship mo noon. Tapos, didilaan mo yung envelope, tapos lalagyan ng stamp, tapos papadala sa post office. Ganun ang communication dati. Then came telephone. Alam ko yung mga bagong henerasyon ngayon, baka pag nakita nila yung telephone namin dati, yung rotary dial pa na telepono, for sure, ima-my day at magse-selfie sila sa teleponong yon. Grabe, no? Those things seems to be very ancient na. Then came the internet, chat rooms, emails, communication at that time, global na pero text format pa rin. And then, now, mobile phones came. Yung mga big, bulky mobile phones. And then, naging touch screens. And then, na-integrate sa cellphone yung internet. And now, the world is more connected more than ever. You might be watching this Bible study sa mobile phones nyo po. Isn't that amazing? Dati, kailangan nating pumunta sa library to know what's what. Pero, ngayon, ang information is just within reach. A lot of things have changed sa paglipas ng panahon. Pero hindi po lahat ng pagbabago, mga kapatid, maganda. People come and go sa buhay natin. Few years back, super close kayo, parang magkapatid. And then life happened. And it seems you both are total strangers na ngayon. Did it happen to you? Yan po ang totoo sa pagbabago, mga kapatid. Even science, may tinatawag na law of thermodynamics. The second law of thermodynamics states that as one goes forward in time, the net entropy or degree of disorder of any isolated or closed systems will always increase. What does it mean in layman's term? Dati yung sistema ng paningin mo ay maganda. Sa paglipas ng panahon, hihina ang paningin natin. There was a time na napakalakas ng pangangatawan natin. Tila hindi tayo napapagod. But there will be a time na tayo ay hihina, uugod-ugod, susuray-suray. This is the realities ng mundo at ng buhay, kapatid. So the verse today, mga kapatid, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever is a declaration that gives us relief. That Jesus, mga kapatid, is reliable. He is never changing. In the same book, in Hebrews, the writer writes, and just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Sa paghina ng katawan natin, it will end up in our appointed day. Ang sabi ng Psalms 103:15-16, our days on earth are like grass, like wildflowers. We bloom and die. The wind blows and we are gone, as though we had never been here. Parang kanta, I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. If that is the case, kinakailangang ilagak natin ang ating buhay sa sigurado. Gusto mo bang maligtas? Jesus said, I am the way. Gusto mo bang maging sure? Jesus said, I am the truth. Gusto mo bang masatisfy? Kapatid, Jesus said, I am the life. No one comes to the Father except through me. Mga kapatid, we are all separated sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. We rebelled against God. Akala natin, apart from Him, we can find a way. Akala natin, apart from God, we can find truth and satisfaction. Pero purihin ang Panginoon, kapatid, dahil si Jesus ay hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Ang sabi ng Bible still applies. Ang sabi ng Romans 5:8, ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. And so I beg, plead, and appeal sa inyo, mga kapatid. Kung wala ka pang Jesus Christ sa buhay mo, humble yourself before God. Ilagak mo ang buhay mo sa finished work ni Jesus Christ. He lived a life we cannot live. Died on the cross to pay for our sins na dapat tayo ang nagsuffer. And Jesus rose again to prove
na totoo ang kanyang mga sinasabi. Believe in Jesus Christ, kapatid. I encourage you to find yourself a Bible-believing church to guide and disciple you. And repent from your sins. Talikuran mo na ang dati mong makasalanang pamumuhay. Mga kapatid, sa mundo nating puno ng pagbabago, ang katotohanan na si Jesus Christ ay hindi nagbabago ay nagbibigay sa atin ng katiyakan at kapayapaan. Siya ang ating matibay na sandigan, ang parehong Jesus na nagligtas kahapon, nandito ngayon, at maghahari magpakailanman. Ang kanyang pag-ibig, kapangyarihan at katotohanan ay mananatiling tapat at buo. Kaya't ilagak natin ang ating tiwala sa Kanya, lumapit tayo sa Kanyang grasya at mamuhay ng may pagsunod at pananampalataya. Mga kapatid, if you are blessed, so am I. Let's pray po. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa iyong di nagbabagong pag-ibig at katapatan. Salamat sa regalo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Tulungan niyo po kaming magtiwala sa iyo sa gitna ng mga pagbabago na aming nakikita sa buhay namin. Gabayan mo po kami na talikuran ang aming kasalanan at mamuhay para sa iyong kaluwalhatian. Itanim mo sa aming mga puso ang iyong salita at naway patuloy kang maparangalan sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Amen at amen. Mga kapatid, kung bago ka sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. And when you feel that this Bible study might be helpful sa iba, please consider sharing this Bible study po. Purihin ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study. God willing, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama, mga kapatid, magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory. God bless you po, mga kapatid.